So, hello once again, and this is Lengays TV. Ayun, meron na naman tayong gagawing almusal ngayong umaga at dahil ito lang ang meron ngayon. So, ayun guys, at nag-melt na nga ako ng butter dito na side, no? Para ilagay dito sa aking hot cake powder. Yung hot cake powder is, nabili ko lang yan siya sa Dali. Hindi ko alam kung may mga Dali dyan sa inyong mga lugar, pero dito kasi sa Cavite is usong-usong ang Dali. At kahit saan ka magpunta dito sa Cavite, meron ka makikitang mga Dali. So, ayan, naglagay lang ako ng 2 scoop ng powder milk. At ang tubig. Ayan. Dahan-dahan lang ako naglagay ng tubig dyan, guys. At syempre, nilagyan ko rin yan na isang biak na itlog. Ayan. Para maging masarap ang ating hotcake. Maganda kasi ito, guys, kasi may timpla na. So, hindi na kailangan na marami pang mga kung ano-ano ilalagay, yung mga baking powder, kung gusto mo namang umalsa, yung yeast, yung mga ganun ba. So, kaya napabili na ako ng ganitong hotcake. At saka mura lang din naman siya. Kung 1 serving lang naman yung gagamitin natin o lulutuin natin. Katulad ngayon, umaga is meron na akong naka-ready dyan at wala na akong patumpik-tumpik pa na patimpla-timpla, di ba? So, ready-made na talaga siya. At lalagyan mo na lang ng mga liquid para magawa mo na ang hotcake. So, ayan, dito ko nga siya lulutuin sa may aking waffle maker. Ayan, kasi guys, pag ito yung ginamit ko sa mga kung ano-ano mga niluluto ko, although basta kahit ano, hotcake, whatever, o tinapay na isawsaw ko sa itlog, i-pan ko lang dito, kinakain ng mga alaga ko. Sarap na sarap sila basta dito ko niluto sa aking waffle maker. So, ayan, 'di ba? Naglagay na nga ako diyan, guys, para maluto na. So, dito na part na 'to is medyo nainip lang talaga ako magluto dito sa waffle kapag magluluto ka pala ng hotcake. Kasi medyo matagal yung oras at mauubos ang oras mo kapag dito ka nagluto sa waffle. So, yun. After ko nga magsalang dito, siguro 2 set ko muna yan siya na-try na magluto dito sa waffle ng hotcake na 'to at nagdagdag ako sa kalan ng kawali. So, ayan, tinakpan ko na nga. Ilang beses talaga ako bukas, sara nung waffle at do'n ko lang na-realize na matatagalan ako magluto kasi almusal pa lang naman ito, guys, 'no, nung niluto ko itong waffle. At siyempre para may makain yung aking mga alaga. Alam niyo naman ang mga bata, guys, namimili talaga sila at gusto talaga nila is yung bago sa mga paningin nila. Kaya lagi akong napapaisip o kung ano yung makita ko sa labas na puwede talaga nilang maalmusal. So ayan, nag-ano na nga ako, nag-ready na ako kanina pa ng kawali, pinainit ko na 'yan siya at nagluto na ako ng hotcake dito sa may kawali kasi para mapabilis nga yung aking pagluluto. Siyempre guys, almusal pa lang at mauubusan tayo ng oras. Alam niyo ang nanay hindi lang nagba-budget sa oras, sa pera at sa lahat ng bagay is bina-budget natin yung ating time management bilang nanay. Siyempre hindi lang almusal ang ire-ready natin, 'di ba? After ng almusal, ayan, kakain lang tayo ng almusal, 'di ba? Kakain ng hotcake, oh, 'di ba? Tapos alam niyo na, pagdating naman ng tanghalian is, mga 9 or 8 AM ganyan is ang nire-ready naman natin is yung para sa tanghalian. Pero ako kasi normally, bibihira lang ako mag-ready sa tanghalian dahil wala naman si partner. So, kami lang naman at yung mga bata kaya kung ano na lang madalas na meron dito sa aming ref, yun na lang yung aking hinahanda o kinakain namin. Lalo na o kaya may mga init na ulam, yun na lang ang kinakain namin.
'Pag wala namang mga mainit na ulam sa ref, tapos yung ulam ba para sa'kin lang tsaka dun sa panganay kong anak is pinapakain ko na lang yung mga bata ng kanin at budburan mo ng gatas. So, yun na lang, 'di ba? Minsan siyempre kailangan din talaga natin na magtipid-tipid 'no, para magkasya yung sinasahod ni mister sa loob ng isang buwan. Kasi sa mga hindi talaga nakakaalam, buwanan po ang suweldo ng aking partner. So, mahirap ipitin ng ipitin yung kanyang suweldo. Pero sa loob ng isang buwan guys, nagba-budget na ako kasi magpapabili na ako ng bigas ng 25 kilos para wala na akong ibang iisipin na bibilhin araw-araw kundi ulam na lang. So, siyempre madali lang ang bumili talaga ng ulam dahil katabi lang naman namin yung palengke dito. Yung subdivision namin maglakad ka lang, ayan na ang palengke. So, eto na nga at ni-ready ko na yung aking kape. Dito guys, siguro mga ilang araw na ako hindi nakapagkape. So, pagbigyan niyo na at ngayon lang ako ulit magkakape kaya eto yung aking pinabili na kape. Hindi na talaga ako bumibili ng maramihan na kape guys kasi once na nakikita ko yung kape na nandiyan lang, grabe. Iba pala yung kaadikan sa kape. Kapag nasanay ka na. Before talaga, alam mo yung sa edad ko 'to, siguro nasa 20 something na ako, mga 24, 25 mga gano'n. Nung buhay pa yung mama ko basta gano'n. Hindi talaga ako nagkakape guys, ang iniinom ko Milo o kaya gatas, yun lang talaga. Hindi ako marunong uminom ng kape. Pero nung makapag-abroad ako nung 2014, ayun, at doon na ako nasanay magkape nung napunta ako sa Saudi. Ayan, kasi mga kasama ko mahilig magkape, ang bango pala. Sabi ko, sige ita-try ko. Pero bawal talaga sa akin magkape guys kasi bata pa ako, meron ako talagang problema sa heart. Maliit pa ako na ospital na ako dahil meron akong problema sa puso. So kaya yun, hindi talaga ako lumaki na pinasanay ng mama ko na magkape dahil yun nga. Ayun, at lumipat na tayo dito sa part na to at nakapag-ready na nga ako ng aming almusal. Ayan, o diba? Habang nanonood sila ng TV guys, sa umaga kasi merong mga palabas na Cocomelon, DJ Mas, yung mga ganun, mga pambatang palabas. Kaya 6 AM pa lang, bago kami bumaba ng bahay is, ayan, naka-ready na yung cartoons para manood sila at para walang cellphone. Kasi minsan, pagpatay yung TV, wala. Gadget talaga yung hinahanap nila. So, para tahimik, manood na lang ng TV, di ba? Ayan, so first bite, di ba? Nasarapan talaga ako guys. Masarap pala yung hot cake na nabili ko na halagang 20 pesos sa dali. So, sa uulitin, bibili pa talaga ako ulit niyan dahil kaysa pa kami ng pandesal, di ba? So, bibili na lang ako ng hot cake. So, ganun din naman, at least ito, bagong luto na mai-prepare at maibigay ko sa kanila yung almusal. Kaysa yung bibili pa ako ng pandesal, lalabas pa ako, maglalakad pa ako. Iyon, ito na lang. Pero bihira lang naman. Usually kasi, nagsasangag ako ng kanin, itlog, yun, sa umaga. At syempre pag nandito si partner, meron talaga dapat na almusal. Kawawa naman yung amo ko, sige lang kami kain-kain, siya aalis na lang na laging walang kain-kain. Ayun, hindi ko talaga mapilit yung sarili ko na magising ng maaga. Yung magising ako ng alas 5, magising ako ng alas 4, hindi ko talaga mapilit yung sarili ko guys. Kasi madalas na sa madaling araw is nagigising ako at napuputol yung tulog ko at nahihirapan ako bumalik sa pagtulog. Hindi ko alam bakit laging nakakat yung aking pagtulog. Maaga naman ako natutulog. Siguro mga 9. Yan, hihiga na kami mga 9. Tapos 10, mga 10:30, ayan. Patulog na talaga ako niyan at pikit na yung aking mata. Hindi ko lang din talaga alam bakit sa madaling araw magigising pa ako. Hindi naman ako naiihi. Gusto ko tuloy-tuloy sana yung tulog ko kasi para hindi sasakit yung ulo ko. Pagka napupuyat kasi ako guys, ayun.
Sumasakit talaga yung ulo ko. Katulad niya, pag nagsisimba ako, hindi na ako nakakatulog ng maghapon. Mula pagising hanggang maghapon. So, matutulog ako ulit balik ng 10. Grabe, hindi kaya ng katawan ko at ng aking utak. Sumasakit talaga yung ulo ko. Hindi talaga kaya na magpuyat. So, kailangan rest is rest. Ayan, kailangan talaga nakakapagpahinga yung aking isip at katawan kasi nag-iiba yung aking pakiramdam, guys. Hindi ko alam kung sa edad ko o whatever. Pero noon is nagpa-doktor naman ako. Naman ako yung overall laboratory. So, wala namang problema sa aking mga internal organs. So, okay naman ang lahat. So, ayan, meron nga pala akong natirang spaghetti. Kahapon ko yan na niluto. At may natira, ininit ko lang. At ayan, dalawang ikot lang ng kutsara. Tapos, sinandok ko na dyan sa aking platito. So, yun lang. Ang importante is, meron laman ang aking tiyan. Kasi, ako ay iinom ng aking naman. Masarap, guys, oh. Tingnan mo, sobrang lambot, di ba? Ayan, sumisimangot na nga yung aking bunso dyan dahil gusto niya nang kunin yung cellphone ko. Gusto niya nang maglaro. Sa totoo lang, hindi na talaga ako may-ari ng cellphone ko. Lagi na lang siya ang kumukuha ng cellphone ko. So, ayan, ang sarap nung hotcake, guys. Sobrang lambot. Oh, di ba? Nakikita nyo naman. Sobrang lambot at yung lasa niya is masarap. Dapat pala talaga hindi ko na siya nilagyan ng asukal, pero buti na lang is maliit na teaspoon lang yung nilagay kong asukal dyan kanina. So, yun lang, guys, no? Sa mga hindi ka pa, ano ba yan? Ano na naman yung mga sinasabi ko sa sobrang bilis ko magsalita, ano? Ayan, sa mga hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat sa inyo, guys, at konting kembot na lang. Sana makatikim tayo ng pasahod ni Lolo. Ayun. Thank you so much, everyone. Ayun. At kung saan man kayo, ingat-ingat. At ayun. At tayo magkape na. Ayun. Umuusok-usok pa ang aking kape. O, diba? Ayun. Sa mga hindi makatiis na magkape dyan. Ayan. At magkape na kayo. And yun lang, guys. Maraming salamat ulit. Walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Yun, at hanggang dito na lang ang aking vlog. Pasensya na kayo at hindi ako masyado makagawa ng aking vlog kasi ayoko mag-upload ng hindi ko napag-iisipan at walang kabuluhan. Ayun, huwag natin sayangin ang ating YouTube channel. Bigyan natin ng kulay lagi ang ating YouTube channel. Yun lang, guys. Thank you so much.